Hating gabi. Halos alas 11 na ng gabi nang mapunit ang katahimikan ng isang liblib na baryo. Isang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Dahilan upang magsimula ang takot sa ilang residenteng mahimbing ng natutulog. Ang hangin sa probinsya ng Balayan, Batangas ay sadyang malamig noong oras na iyon. Madilim ang kalsada papasok sa masukal na bahagi ng komunidad. At ang tanging liwanag na pumuputol sa karimlan ay ang malamlam na ilaw mula sa isang bumabiyaheng tricycle. Sa loob ng tricycle, mapapansin na mabigat na tensyon. Nakaupo sa likod ng 29 na taong gulang na si Renato Agoncillo. Tahimik siyang nakayuko at bakas sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Sa kanyang tabi ay ang kanyang 58 taong gulang na ama na si Diosdado Agoncillo. Ang nagmamaneho ng sasakyan ay ang kanilang matapat na kaibigan na si Efren, na matagal nang kabalikat ng pamilya sa mga legal at iligal na usapin. Kasama rin nila sa gilid si Gardo, ang tinaguriang kanang kamay ni Efren, isang lalaking kilalang palaban ngunit bihirang magsalita. Habang unti-unting lumalapit ang tricycle sa isang madilim at masukal na kanto, isang anino ng lalaki ang biglang sumulpot mula sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Itinaas ito ang kanyang kamay upang patigilin sila at nagbabala na huwag muna silang dumiretso dahil may mga armadong kalalakihan na nag-aabang sa kanila sa unahan. Mga kaaway na handang pumatay. Napatingin si Renato sa kanyang ama. Nakita niya ang paninigas ng panga ni Diosdado, subalit walang mababakas na takot sa mga mata ng matanda. Kinakabahan na si Efren at nagtanong kung dapat ba silang umurong dahil sa tindi ng panganib. Ngunit ang boses ng matanda ay naging malamig, malalim at puno ng pinalidad. Sinabi nitong walang sino man ang may karapatang humarang sa kanya dahil ang kanyang asawa at mga anak ang nakataya sa lugar na iyon. Kaya naman, pinagutos niya na ituloy ang pag-abante anuman ang mangyari sa daan. Ang bawat metro ng kalsada ay tila ba humihila sa kanila, patungo sa isang madilim na bitag. Ngunit ang determinasyon sa puso ng matandang revolusyonaryo ay hindi matitinag ng kahit na anumang banta. Alam ni Gardo na sa mga sandaling ito, ang anumang maling galaw ay maaaring magdulot ng trahedya para sa kanilang lahat. Ang tunog ng makina ng tricycle ay tila naging kabaong na naglalakbay sa ilalim ng buwan, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang lumalaman sa kanilang huling pag-asa. Sa kabila ng takot, nanatiling hawak ni Renato ang kanyang maliit na anting-anting. Nagdarasal na sana ay makaligtas sila sa nagbabantang kamatayan na naghihintay sa dulo ng kalsadang iyon. Upang maunawaan ang tindi ng loob ni Diosdado, kinakailangan balikan ang kanyang nakaraan na hindi alam ng marami sa Balayan, Batangas. Si Diosdado ay hindi orihinal na taga Batangas. Lumaki siya sa kaguluhan at kahirapan ng isang baryo sa Infanta, Quezon. Noong kanyang kabataan, dala ng matinding ideolohiya at kawalan ng hustisya sa lipunan, sumapi siya sa New People's Army o NPA. Sa loob ng maraming taon, siya ay nasanay sa buhay gubat. Sanay siya sa habulan, sa taktikal na urungan, sa madugong barilan at sa mababangis na patayan. Nang umabot siya sa edad na 50, nagpasya siyang iwanan ng marahas na kilusan ng tahimik nang walang formal na pagsuko sa gobyerno upang mamuhay ng normal. Subalit ang tigas, ang talas ng pakiramdam at ang kawalan ng takot sa kamatayan ay nananatiling nakaukit sa kanyang pagkatao. Para sa kanya, ang banta ng mga kaaway parang hangin lamang na lumilipas. Ngunit para sa kanyang anak na si Renato, ang sitwasyon noong gabi na iyon ay hindi isang laro sa bundok. Alam niyang iba na ang panahon at hindi nakasisiyahan ang makipagpatayan. Ipinakausap niya sa kanyang ama na umikot na lamang o huwag nang ituloy ang plano. Ngunit mariing umiling ang matanda. Walang nagawa ang anak kundi ang huminga na malalim habang ang tricycle ay patuloy na bumabaybay sa mas makitid at mas madilim na daan. Habang si Gardo naman ay alerto nagmamasid gamit ang isang maliit na flashlight upang silipin ang paligid. Pagdating nila sa malapit na kanto, ang buong paligid ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Walang tahol ng aso, walang anino ng tao at patay ang lahat ng ilaw sa mga kabahayan.
Ramdam ni Efren ang panganib kaya't dahan-dahan niyang itinigil ang tricycle sa tapat ng isang maliit na kubo sa dulo ng kalsada. Andam pa kung saan nakatira ang pangalawang pamilya ni Diosdado, ang kanyang kinakasamang si Miriam Santos at ang kanilang dalawang maliliit na anak. Sa sandaling ibinaba ni Efren ang kanyang mga paa upang ihanda ang tricycle sa mabilis sa pag-atras. Ang katahimikan ay biglang nawasak. Isang putok ng baril ang sumabog mula sa kadiliman na sinundan pa ng 7 hanggang 8 magkakasunod na putok. Ang mga bala ay sumalpok sa bakal na katawan ng tricycle. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nag-utos si Diosdado na dumapa ang lahat. Si Efren at Gardo ay nagmamadaling gumulong pababa at dumaong sa gilid ng pilapil, habang si Renato ay napayuko at tinakpan ng kanyang ulo sa loob ng sidecar upang hindi tamaan ng mga naglilipa ng tingga na nagmumula sa madilim na direksyon ng mga puno. Bago natin saksihan ang madugong wakas ng bakbakang ito, marapat na himayin kung bakit tumantong sa ganitong karahasan ng kwento. Ang ugat ng lahat ay ang magandang si Miriam. Si Miriam ay kilala sa kanyang kagandahan, kaputian at maamong mukha sa bayan ng Balayan. Bago pa man niya nakilala ang ex-rebelde na si Diosdado, si Miriam ay nasa ilalim na ng kontrol ng isang makapangyarihang lalaki, si Vicente Rojas. Si Vicente ay isang retiradong opisyal ng Philippine National Police o ang PNP. Sa loob ng 3 dekada sa serbisyo, marami siyang hawak na koneksyon. Malalim ang kanyang impluwensya at marami ang takot sa kanya dahil sa kanyang pagiging mapagiganti. Walang formal na relasyon si Vicente at si Miriam, ngunit dahil sa kahirapan ng babae, ito ay tinustusan na matandang pulis ng pera at mga ari-arian kapalit ng kontrol sa buhay nito. Nang dumating sa buhay ni Miriam si Diosdado, nabago ang lahat. Bagamat walang pera ang matandang ex-rebelde, taglay naman ito ang tapang at tunay na proteksyon na hinahanap ng babae. Nagsimula ang kanilang relasyon sa mga lihim na pagkikita hanggang sa mapansin ng buong baryo na nagdadalang tao si Miriam. At ang ama ay walang iba kundi si Diosdado. Hindi matanggap ni Vicente ang matinding kahihiyan. Isang ginagalang at kinatatakutang retiradong pulis na agawan ng isang lalaking walang yaman at may madilim na record. Ginamit ng matandang pulis ang kanyang kapangyarihan upang harangan si Diosdado na makalapit sa kanyang bagong pamilya. Itinago niya si Miriam at ang mga bata sa isang kubo sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang mga armadong tauhan, sa pag-aakalang matatakot ang ex-rebelde. Ngunit nagkamali siya ng kinalabang tao. Noong gabing naganap ang krimen, nagiinuman si Diosdado ang kanyang panganay na anak na si Renato sa kabilang bayan nang dumating sina Efren at Gardo. Doon ay labas na matanda ang kanyang matinding galit dahil nabalitaan niyang tuluyan ng kinukulong at inilalayo ng retiradong pulis ang kanyang pamilya. Dala ng galit at tapang mula sa alak, nagpa siya ang 4 na kunin ng mga batang noong gabi na iyon. Ano man ang mangyari, ang tanging armas na dala nila ay isang improvised shotgun o sumpak na pagmamay-ari ni Renato at isang matalim na kutsilyo na nakasukbit sa baywang na matanda, na handang pumatay na sino mang haharang sa kanyang mitiin na mabawi ang pamilya. Balikan natin ang takbo sa madilim na kanto kung saan patuloy ang pag-ulan ng bala. Habang nanginginig sa takot sina Efren at Gardo na walang karanasan sa labanan, ang dugo ng isang dating NPA sa katawan ni Diosdado ay tila nabuhay muli. Sa tindi ng kanyang karanasan sa gubat, nagawa niyang gumapang ng napakabilis sa damuhan, na tila ba isang bayawak na hindi nakikita sa dilim. Nang matukoy niya ang pinagmumula ng putok dahil sa eko ng tunog ng baril, mabilis siyang nakapasok sa loob ng bakuran. Nakita niya ang isang makapal na kumot sa sampayan. Kinuha ito at ipinulupot sa kanyang kaliwang braso upang magsilbing panangga sakaling may bumaril sa kanya ng malapitan. Sa loob ng 3 segundo, hinarap niya ang unang armadong lalaki na nagtatago sa likod ng isang tangke ng tubig. Dahil sa bilis na matanda, hindi nakaputok ang lalaki. Sinalubong ito ng isang matinding sargo ni Diosdado. Inagaw ang hawak nitong kalibre 38 na baril at binaril ito sa katawan. Ang pangalawang lalaki ay nagtangkang tumakbong palayo nang makitang natumba ang kanyang kasamahan. Ngunit sa sandaling iyon ay sumaklolo na si Renato bitbit ang kanyang sumpak.
Pinaputukan ni Renato ang tumatakbong lalaki sa likod, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Upang matiyak na hindi ito makakaganti, nilapitan niya ito at binaril ng malapitan sa ulo gamit ang improvised na sandata. Samantala, si Diosdado naman ay hinarap ang unang lalaki na dugo ang nakadapa, ngunit pilit pa rin inaabot ang nahulog nitong baril. Nang itutok na matanda ang naaagaw na 38, napagtanto niyang wala na itong bala. Nang walang pag-aalinlangan, hinugot niya ang kutsilyo sa kanyang baywang at itinanod ito ng malalim sa kilikili ng biktima, na naging sanhi na matinding pag-ungol at pagnisay nito. Inutusan ng matanda ang kanyang anak na tulungan siyang hilahin ng 2 dugoang katawan papasok sa masukal na bahagi ng bakuran upang hindi agad makita mula sa kalsada. Matapos sa madugong tagpo, mabilis nilang ipinasok ang kubo at kinuha si Miriam at ang 2 umiiyak na bata. Sumakay silang lahat sa tricycle ni Efren. Sa ilalim ng takot at karimlan, pinasibad ni Efren ang sasakyan patungo sa boundary ng Batangas at Quezon, hanggang sa marating nila ang isang ligtas na kubo sa Infanta, Quezon. Doon lamang sila nakahinga ng maluwag, habang si Miriam ay patuloy na umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang mga anak. At sina Efren at Gardo naman ay tulala dahil sa nasaksihang lagim at bagsik na matanda. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nabulabog ang buong bayan ng Balayan, Batangas. Natuklasan ng mga otoridad ang 2 bangkay sa bakuran ng kubo. Laking gulat ng mga nag-imbestigang pulis nang mapagalamang ang isa sa mga napatay ay walang iba kundi si Vicente, ang retiradong opisyal ng PNP at ang kanyang personal na bodyguard. Hindi naging madali ang investigasyon dahil sa takot ng mga kapitbahay na magsalita. Subalit dahil sa mga naiwang footprints, mga basyo ng bala mula sa sumpak, at ang testimonya ng isang matandang nakakita sa isang tricycle na may 4 na sakay bago ang putukan, unti-unting lumutang ang pangalan ni Diosdado at ng kanyang anak na si Renato. Kilala ng komunidad ang matagal ng alitan sa pagitan ng retiradong pulis at ng ex-rebelde dahil kay Miriam. Pagkalipas ng 2 linggo, walang nagawa si Diosdado kundi itaas ang kanyang mga kamay nang ihain sa kanya ang warrant of arrest para sa kaso ng double murder. Kinabukasan, habang bumibili ng pagkain sa isang tindahan, maging ang anak na si Renato ay napalibutan ng mga nakasibilisasyong pulis at tuluyan ding naaresto. Dinala ang mag-ama sa gwardyadong piitan ng Batangas. Dahil sa bigat ng paratang na murder at dahil isang dating mataas na opisyal na pulisya ang napatay, mabilis na kumilos ang prosekusyon upang matiyak na walang itatakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng mga akusado. Dito na nag-umpisa ang mahaba, mainit at madugong labanan sa loob ng silid hukuman. Habang ang mga araw ay nagiging buwan, si Efren at Gardo naman ay nanatiling nagtatago sa takot na sila ay madamay sa masalimuot na kasong ito. Alam ng lahat na ang hustisya sa Pilipinas ay madalas na pabor sa mayayaman. Ngunit ang determinasyon ng mag-ama na ipagtanggol ang kanilang pangalan ay mas matindi pa sa anumang banta ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa loob ng piitan, hindi nawala ng pag-asa ang matandang ex-rebelde, gamit ang kanyang talino upang gabayan ang kanilang abogado sa bawat hakbang ng paglilitis na yayanig sa buong probinsya ng Batangas. Sa tulong ng isang matapang na abogadong kinuha ng pamilya na sanay sa mga kasong kriminal laban sa mga abusadong alagad ng batas, binuo ang depensa ng kanilang argumentong base sa Article 11 ng Revised Penal Code at tinatawag na justifiable self-defense o pagtatanggol sa sarili. Ayon sa abogado na mag-ama, may 3 elemento na dapat makita upang mapawalang sala sila. Unlawful aggression, ang panig ng mga biktima, ang retiradong pulis at ang kanyang tauhan. Ang unang nag-ambush at nagpaputok ng baril sa tricycle ng mga akusado. Reasonable necessity of the means employed, ang paggamit ng sumpak at kutsilyo ay makatwiran upang tapatan na nakamamatay na puwersa ng mga kalibre 38 na baril ng mga biktima. Lack of sufficient provocation, ang mag-ama ay nagpunta lamang doon upang sunduin ang kanilang pamilya at walang intensyong magsimula ng gulo.
Ipinaglaban ng prosekusyon na mayroong treachery o pagtataksil dahil ang huling bala na tumama sa ulo ng bodyguard ay ginawa ng ito ay nakadapa na. At ang paglipat ng mga bangkay ay malino na indikasyon ng pagtatangkang itago ang krimen. Lumipas ang 6 na mahabang taon ng paglilitis habang ang mag-ama ay nananatiling nakakulong sa malamig na selda. Palipat-lipat ang mga hearing, humarap ang mga ballistics expert at medico-legal officers. Sa ikalimang taon ng trial, lumabas ang opisyal na ulat ng ballistics at nagpapatunay na ang unang tama ng bala sa katawan ng tricycle ay nagmula sa labas patungo sa loob, na nagpapatunay na ang kampo ni Vicente ang unang nagpaputok. Sa huling araw ng paglilitis, binasa ng kagalang-galang na hukom ang pinal na desisyon ng korte. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, napatunayan ng depensa na mayroong unlawful aggression mula sa panig ng mga biktima. Ang mga akusado ay hindi nagpunta doon upang pumatay, kundi upang iligtas ang kanilang pamilya mula sa iligal na pagkakakulong ng isang retiradong opisyal na nag-abuso sa kanyang impluwensya. Gayunpaman, binigyan diin ng korte na ang ginawang pagbaril na Renato sa ulo ng nakadapang biktima ay tinuturing na isang excess sa pagdepensa o kawalan ng makatwirang pangangailangan. Subalit dahil ang gawaing ito ay naganap sa gitna ng matinding takot, kaguluhan at pagpapanik sa isang aktibong barilan, hindi ito maaring ituring na murder kundi homicide na may pagkakalamang sirkumstansya ng takot. Dahil dito, sa ilalim ng totoong hatol ng korte, ang mag-ama ay pinawalang sala o absolved by reason of justifiable self-defense sa kasong murder. Para naman sa naging excess o labis na pagdepensa na nagresulta sa homicide, ipinag-utos ng hukom na ang 6 na taon na ipinag-iit ng mag-ama sa loob ng kulungan habang nililitis ang kaso ay sapat at nagmula ng parusa para sa kanila na gawang pagkakamali. Matapos basahin ang uling pangungusap ng desisyon, tuluyang tumulo ang luha sa mga mata ni Diosdado Agoncillo at Renato Agoncillo. Sa wakas, pagkalipas ng 6 na taon sa piitan, nakamit nila ang kalayaan. Ang kasong ito ay naging isang malakas na paalala sa lipunan na ang batas ay hindi lamang para sa mga may kapangyarihan at koneksyon, kundi para ito sa isang ama na handang itaya ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang pamilya mula sa kapahamakan.